Samantala, balikan po natin ang ulat ng aming kasamang si Sam Ramirez ukol sa pagdinig ng Senado sa Malampaya Fund Scam. Panoorin po natin ito. Imbis na mga magsasakang na biktima nila Bagyong Pepeng at Ondoy, ibang tao anya ang nakinabang sa 900 na milyong pisong pondo mula sa Malampaya Funds na ibinigay sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ito ang isa sa mga findings ng Commission on Audit o COA. Sa unang bahagi ng Blue Ribbon Committee probe, sinabi ni COA Chairwoman Grace Pulidotan, noong 2009, may 77 alkalde ang umano'y sumulat sa DAR upang humingi ng tulong para sa mga magsasakang nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Ngunit napag-alaman na mga non-government organizations ang nagbigay ng liham sa DAR at hindi mga alkalde. Sa 77 alkalde, 67 rito ang itinanggi na sila'y sumulat upang humingi ng financial aid sa DAR. 4 ang nagkumpirma, ngunit tumangging lumahok sila sa mga proyekto at programa, habang 26 naman ang hindi sumagot. Yung pong mga NGOs ay hindi po nila pinili through through public or negotiated bidding. Kung hindi, sila na mismo yung nagpresenta. At ang mga endorsers dito, di umano, ay yung mga 97 mayors. But as we said earlier, the 67 of those 97 mayors denied that they ever wrote those letters. Napag-alaman rin ng COA na humingi ng pondo ang DAR sa Department of Budget and Management kahit pa hindi nila natatanggap lahat ng umanay request letters mula sa mga mayor. Pumirma na rin sila sa mga Memorandum of Agreements sa 12 NGOs kahit hindi pa aprobado ng DBM ang kanilang Special Allotment Release Orders o SARO. Maliwanag po yung paglabag sa PD number 1445, that is the State Auditing Code of the Philippines, prohibiting any government agency from entering into a contract unless funds have been made available and authorized or appropriated for the purpose. Pinaghati-hatian ng 12 NGOs ang 900 milyong pisong pondo. Ayon kay Tan, lahat ng mga NGOs na ito'y konektado kay Janet Lim Napoles, ang itinuturong utak ng pork barrel scam. Samantala, iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na walang patutunguhan ang naturang investigasyon kung hindi magsasalita sila Napoles at pork barrel scam state witness Ruby Tuason. Matatanda ang idinawit ni Napoles si Tuason bilang promotor umano sa pag-divert ng Malampaya funds. Kung COA lang ang iimbitahin nila, walang mangyayari dyan. Time and again, I have repeatedly suggested to the chairman of the Blue Ribbon Committee to invite Janet Lim Napoles in order to shed light with regard to her participation in the Malampaya Fund Scam and Ruby Tuason. Kasi si Ruby Tuason, as far as I know, in my own opinion, siya yung nagkamal ng malaking pera sa Malampaya Fund. Ayon kay Committee Chairman Teofisto Ginggona III, iimbitahan sila Napoles, Tuason at iba pang mga personalidad na nadadawit sa Malampaya Fund Scam. We will be inviting everyone that have been involved. I just don't want to enumerate the order, but definitely we will invite all of the names. Ngunit hindi pa tiyak ng chairman kung kailan ang susunod na pagdinig. Kasalukuyang tinatapos ng COA ang kanilang audit sa may mahigit 38 bilyong piso na Malampaya funds na nagamit sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa sa ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.